Pinaninindigan ng ombudsman na sapat ang ebidensya sa aligasyong nakipagsabwatan sina Senator Jinggoy Estrada, Juan Ponce Enrile, Bong Revilla kay Janet Lim Napoles para makakuha ng kickback mula sa kanilang pork barrel scam. Ilang beses na itong itinanggi ng mga senador. Makibalita tayo kay Alfie Tulagan. Nire-renovate na ang isang bahagi ng PNP Custodial Center kung saan daw posibleng i-detain ng mga senador na umano'y sangkot sa pork barrel scam. Ito'y kung sakaling ipaaresto sila ng Sandigan Bayan. Kasunod ito ng pagbasura ng ombudsman sa motion ni Senator Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla para hindi sila kasuhan sa Sandigan Bayan. Ibinasura din ang motion for reconsideration ni Janet Lim Napoles, Attorney Gigi Reyes at iba pang akusado sa unang batch ng pork barrel scam case. Ayon sa ombudsman, may sapat na basihan ng akusasyong may kuntsabahan ang mga senador at bogus na police NGOs para makakuha ng kickback sa pork barrel fund. Hindi lang daw ito base sa mga testimonya ng mga saksi, kundi maging sa nakalap na ebidensya ng DOJ at NBI. Ibinasura rin ang hiling ni Napoles na immunity sa kaso. Isa raw kasi siya sa mga maituturing na most guilty sa scam. Immunity or no immunity, tutulong tayo sa gobyerno. Magpa-file kami ng kaukulang apela o motion for reconsideration kay Madam Ombudsman. Papakita namin na, Madam, hindi naman po kami ang most guilty. Hindi rin binigyan ng immunity ang iba pang mga nagrepresentang state witness na si dating Technology Resource Center Director General Dennis Cunanan at mga dating opisyal ng National Agribusiness Corporation na sina Rodora Mendoza at Victor Cacal. Pero ang mga dating tauhan ni Napoles na sina Ben Horluy, Marina Sula, Merlina Sunyas, Mary Arlene Baltasar at Semonit Briones tinanggal na sa listahan ng pwedeng kasuhan. Kanina tuluyan ng naisampa ang kasong pandarambong laban kay Napoles at iba pang kabilang sa unang batch ng reklamong isinampa ng DOJ. Ayon sa abogado ni Revilla na si Attorney Joel Bodegon, hindi dapat kasuhan ang senador dahil nag-file din sila ng petisyon sa Korte Suprema at kailangan daw itong sagutin ng ombudsman. Para sa amin, talagang pinipreempt nila ang Supreme Court tulad sa ginawa nila sa una naming petition na ganoon din nang hiningi ng Supreme Court na sila mag-comment at sinet nga yung una naming petition for oral argument, bigla nilang linilabas yung resolution finding probable cause laban kay Senator Revilla. Si Senator Estrada naman hindi raw nagulat sa desisyon ng ombudsman. Mukha naman talagang inevitable na yan eh. Tuloy-tuloy na. Patutuluyan na kami. Tumanggi magkomento ang kampo ni Enrile. Pero sabi nila noon handa silang dumepensa sa korte. Ang kampo naman ni Janet Lim Napoles, iaapela pa rin daw ang desisyon ng ombudsman. Sabi naman ni Secretary Laila de Lima, posibleng hindi na magtatagal ang pagpapaaresto sa mga sangkot umano sa PDAF scam. We have sufficient and strong evidence na can hold in court. Ikinatuwa naman ng kampo ni Ben Horluy ang naibigay na immunity sa whistleblowers. Nagpasalamat siya sa mga naniniwala sa kanilang ipinaglalaban. Dahil naman sa pagpapakaso ng ombudsman sa mga dawit sa eskandalo, sabi ni Senador Miriam Defensor Santiago, there is God after all. Alfie Tulagan, Nagbabalita, Pilipinas.